Hanggang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo. Ngayong araw po mga kahambol, ay andito po tayo sa palayan, kung saan ay mag-harvest din po kami ng munggos. Ayan mga kahambol, sisimulan na po natin ang pag-harvest ng munggos. Gusto ko lang po paalam sa inyo mga kahambol, sa hindi pa po nakaalam sa akin. Nagtatagalog lang po ako mga kahambol para maintindihan po ng ibang mga followers ko mga kahambol yung pagsasalita ko mga kahambol. Kasi kami mga Bisaya mga kahambol, kahit hindi kami nakapunta ng Manila, inintindihan namin yung lingwahe ng Tagalog mga kahambol. Kaya kami na lang po nag-a-adjust, kagaya ko nag-a-adjust po ako ng lingwahe. Ayan po mga kahambol, mag-harvest na po tayo ng munggos. Ayan po mga kahambol, kapag kulay brown na po at kulay black ay pwede na po siyang harvestin mga kahambol. Sa hindi pa po nakaalam nito, ito po ay isang uri ng gulay na tawagin ay munggo sa Bisaya at kung sa Tagalog naman ay munggo. Sa kung ano lamang ang kaya ko. Sa ganitong klaseng pag-harvest po ay wala pong ginagamit na machine kundi ito po ay isang manual lang po. Kaya po mga kahambol, hinarvest ko na po ang tanim ng aking lolo mga kahambol kasi kapag hindi agad ito na-harvest ay masasayang lang po ang tanim. So kansi naman po mga kahambol, mag-isa lang po tayo nag-harvest. Pero kahit ganun pa man po ay ni-enjoy po natin. Bigang-bigan sa mga problemang di masolusyonan agad. Parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Sa sitwasyon na ito mga kahambol ay nahirapan po ako dahil habang nag-harvest po ako ng munggo ay nagbibideo po ako. Ito po ang aking masishare sa inyo mga kahambol. Kapag ikaw po ay pumasok bilang content creator, ang una pong susuporta sa iyo ay ang mga taong hindi mo kakilala. Sad to say mga kahambol, pero totoo. Po mga kahambol ay patuloy pa rin po tayo sa pag-harvest ng munggo. Kaunti lang po ang bunga ng aming mga munggo kahambol kasi hindi po masyadong naalagaan, marami na pong mga damo. Pero kahit papano po ay mayroon din po tayong nakukuhang mga munggo. At naniniwala po ako sa kasabihang nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. As you can see naman po mga kahambol ay pinipitas-pitas na po natin yung mga munggo. Kung makikita nyo mga kahambol, ito po yung tanim ng mga munggo. Marami na po mga damo kasi hindi po masyadong naalagaan kasi sobrang busy po ng lolo ko. At pati rin po ako mga kahambol ay busy rin po ako sa pag-aaral. Hindi lang pag-aaral mga kahambol, sumasideline din po tayo ng trabaho. At sa totoo po mga kahambol, mahirap po talaga mag voice over. Gaya po ng ginawa ko. Tinitiis ko lang po mga kahambol. Ngayon babalik po tayo sa topic natin mga kahambol. Ito na po mga kahambol yung nakuha nating munggos. Sa to si mga kahambol, naabutan po tayo ng sobrang init ng panahon mga kahambol. Sobrang init mga kahambol, naabutan po tayo ng matinding init. Pero ngayon paano may nakuha na po tayong munggos mga kahambol. Yan po. Yun na nga, nabutan po tayo ng mainit na panahon. At dito ay magpapahinga muna tayo. Wala po tayong dalang tubig mga kahambol. At ang mga munggo na to mga kahambol ay hindi po namin binibinta. Ito po ay aming kinukonsumo lamang. At paano po ay nakakatipid po tayo ng pangulam. Dahil alam naman po natin ay nagmahal na po yung bilihin. At sa panahon ngayon ay tamang diskarte na lang po. Siyempre kailangan din po natin mag-relax. So nito lang po ako mga kahambol. Maraming salamat po sa panonood. Yun na nga, naglalakad na po tayo pa uwi kasi natapos na po natin ang pag-harvest ng munggo. Kung makikita nyo po mga kahambol ay napuno na po natin ang lagayan ng munggo. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kahambol. See you next video.